Sino man ang sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe natin. Manalig kay Jesus at kayo ay maliligtas. Pakiulit po. Believe in Jesus and you will be saved. Ito yung mensahe natin. Kailangan manalig tayo. Maniwala tayo kay Kristo. Dahil ang ahas ngayon na sumisimbolong ahas ay yung ahas din ng likhain ng Diyos, ang daigdig na ito na nakasalamuha ni Eva at Adan. Na alam naman natin, yung kauna-unahang kamandag na naranasan ng tao noong unang panahon ay yung pamandag ng dyablo sa pamamagitan ng ahas na pumalat sa sandaigdigan nung niloko sila ng ahas na hindi kayo mamamatay. Pag kumain kayo ng bunga, sa halip ay magkakaroon nga kayo ng unawa, mapapatid ninyo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. At totoo naman, kung kumain sila ng pinagbabawal, ay talagang nabatid nga nila, nalaman nga nila na sila ay nakarubad at nakakahiya ang kanilang katawan. At dahil nga doon, yun ang lumason sa isip ng tao, sa buhay ng tao. Simulan pa noon hanggang ngayon, ang tao ay natuklaw ng ahas. Lahat po tayo natuklaw ng ahas sa pamamagitan ng pagkakasala ng unang tao, si Eva at Adan, sa pamamagitan ng paglililang na ginawa ng ahas, na siyang dyablo. Ngayon, ito yung totoo. Dahil tayong lahat ay natuklaw, dahil sa pagkakatuklaw ng ahas sa atin, tayo ngayon lahat ay namamatay. Ang dahilan mo ng pagkamatay natin kasi tinuklaw na tayo ng ahas. Kaya lahat ng tao, hindi nakakaiwas sa disgrasya pag naturuhan ng pagkakabangga at patay. Kapag ang tao ay nagkasakit at dinagaman ng sakit niya, patay. Pag siya'y binaril, patay. Pag siya'y sinaksak, patay. Pag nakainom ng lason, patay. So yung kalagayan ng tao na namamatay, yun po ay nagmula sa pagkatuklaw ng ahas kay Eva at Adan. Pero, tulad ng sinabi ni Yahweh, kay Moises, kung yung ahas noon tinaas, para kahit matuklaw mo na itumingin na lang siya sila sa ahas na yun, natanso, hindi sila mamamatay. At ang inilalarawan ng mabuting balita ngayon, si Kristo, na inilagay sa krus. Inilagay siya kung bakit sa mataas na bundok siya nilagay, bakit hindi siya tinakot sa krus, na pwede namang ilagay sa lupa, sa baba. Bakit pa siya umakyat? Dahil pinakailangan tingalain ng tao ang krus. Ang larawan ng pagkakatingala ay pagtingin ng bawat tao sa tagapagligtas na si Kristo. Ito yung mensahe ng Panginoon, believe in Jesus and you will be saved. Manalig ka kay Jesus at kayo o tayo ay maliligtas. Narito po ang mga pangunahing aral mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Una, tunghayan natin dito yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakiulit po. Ano ang ibig sabihin nito? Sa verse 16. Ganun na lang daw ang pag-ibig ng Diyos.
Kaya ang pagkakabigay ng Panginoon sa kanyang anak ay napakatindi. Pag sinabing gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, kalakit kasi ng mangyayari, si Kristo na binigay niya sa atin, duduraan sa mukha, lalait-laitin, pagtatawanan, sasampalin, tatagdarin ang katawan ng napakaraming sugat, ahihirapan magpasa ng krus, hindi mananalo sa husgado, kahit dali sa Supreme Court, talo siya, hanggang sa siya ay sinibat sa tagiliran at namatay. Tingnan po ninyo ang larawan na ito. Alam ng Diyos ang nasa langit na ito ang mangyayari ng pagmamahal niya sa sanlibutan. Kasi ang paraan ng kanyang pagmamahal, kinakailangan si Kristo na kanyang anak ay magbata ng hirap at mamatay. Bakit ganyan ang pagmamahal ng Diyos? Bakit kinakailangan pa na mamatay si Kristo para sa atin? Anong mayroon? Yun, dapat alam natin yun. Ang kalagayan kasi ng tao ay nalayo sa Diyos. Ang kalagayan ng tao namumuhay sa kasalanan. Ang kalagayan ng tao, walang pagkilala sa tunay na Diyos. Dahil marami silang Diyos, pero hindi tunay na Diyos ang kanilang kilala. Winawalang hiya ng tao ang Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ibinigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa paraan ng pagbibigay niya ng kanyang anak ng magpahirap siya, mamatay siya para sa ating kaligtasan. Purihin ang Diyos. Ang kailangan lamang ay maniwala ang tao. Alam niyo, naalaala ko. Kaya pala, nung binautismuhan ni Juan Bautista si Kristo at bumaba sa kanya ang Espiritu sa pamamagitan ng alapati, nagsalita ang Amang nasa langit. Sabi niya sa mga tao na karinig doon, ito ang aking anak na lubos kong inalulugdan. Pakinggan ninyo ang taong ito. Aking anak na lubos kong minamahal, pakinggan ninyo siya. Ayan po siya pakinggan. Yun pala ang ibig sabihin ng kanyang mensahe noon. Kaya niya sinabi yun na pakinggan ninyo siya kasi ang ikaliligtas at ang pagiging tama na buhay ng tao ay kung pakikinggan nga si Kristo. Kaya sinabi ni Yahweh, ito ang aking anak na lubos ko pinalulugdan. Yan pala ang layunin ng kanyang pagpapaliwanag na walang ibang ikaliligtas ng tao kundi ang makinig sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Purihin ang Diyos. Amen? Yun po yung binibigyan ko ng diin na gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ako at ikaw, dinala ng Diyos sa gawain ay El Shaddai. Amen? Ang sabi po sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nito. Habang tayo mga makasalanan pa, namatay si Kristo para sa amin. 1 John chapter 3 verse 16, sa pamamagitan nito, natutunan natin ang pag-ibig
sapagkat siya ang naglagay ng kanyang buhay para sa atin. At dapat din natin ilagay ang ating buhay para sa mga kapatid natin. John chapter 15 verse 13, walang mas malaking pag-ibig kaysa dito na ang isang tao ay maglagay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Wala naman namang higit pa sa taong inialay ng kanyang sarili para sa ito. Pangalawa, ang paraan ng kaligtasan. Pakiulit po. Hindi gagamarin ko ang Panginoon sa Kristo para hatulan tayo. Hindi ba talaga naman dapat hatulan tayo? Sinungaling tayo, mayapang tayo, akala mo kung sino na tayo, namumuhay sa kasalanan. Talagang dapat mapapahing ko talaga ng Diyos para saan talaga tayo. Kasi makasalanan tayo. Pero hindi niya nga yung ginawa. Ang paraan ng pagliligtas tayo ng Diyos, hindi niya tayo sasaktan. Hindi niya tayo pahihirapan. Ang gagawin ng Diyos ay pagmamahal. Purihin ang Diyos. Hindi si Jesus dumating upang husgahan tayo, kundi upang iligtas. Ang kaligtasan ay nagtatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hindi sa sariling gawa o karapat-dapat. Walang kaligtasan kahit sino sa atin, hindi natin kinuha ang kaligtasan. Hindi natin pinagbayaran ng kaligtasan. Hindi natin pinagsumikapan ng kaligtasan. Hindi natin pinanap ang tamang simbahan at relihiyon upang makuha natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan po'y grasyang ibinigay sa atin. Ang kailangan lang maniwala sa Kanya. Purihin ang Diyos. Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao na parigo upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ito po'y nagpapakita ng layunin ni Jesus na iligtas ang mga makasalanan. Hinahanap niya pa tayo. Hindi para hanapin at barilin, para patayin. Ang paraan ng paghahanap sa atin ay upang iligtas tayo. Hindi tayo ang naghanap sa kaligtasan. Siya ang naghanap sa atin para tayo ay iligtas.